Ano po ang Baptist favorite? Ayan. So yung iba kasi sinisigaw offering. Tama po yun. Gusto nyo nang mag-offer. Walang problema po doon. Singing, areglado po yon. Pero wala po pwedeng maging substitute sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat natutunan lang po natin ang offering sa pangangaral ng salita ng Diyos. Natutunan natin ang paglilingkod sa pangangaral ng salita ng Diyos. Natutunan natin ang pagpupuri sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya again, ang favorite natin dito ay preaching. Amen? At ang commitment po ng inyong pastor is to preach nothing but the word and to please no one but the Lord. Proverbs chapter 20, please. Proverbs chapter 20. And I would like to request the congregation to please read our text. Just one verse. Proverbs 20 and verse number 7. Considering na ang ating pong isi-celebrate ngayon ay ang Father's Day, so ang ating pong mensahe ay may kaugnayan sa mga tatay po. Ano ho? Proverbs chapter 20, verse number 7. Kung nakita nyo na po, please let me know by shouting Amen. Okay, now, loud and clear, and please, with understanding, basahin nyo po ang ating teksto. Proverbs chapter 20 and verse number 7. Ready, begin. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami po'y nagkatipon-tipon upang dakilain ka, luwalatiin ka, papurihan ka, at pakinggan ang iyo pong banal na salita. I pray, O God, na ang aming mga puso ay maitama po sa iyong harapan. May we realize the importance of all fathers na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. And I pray na ang Biblia po ang maging batayan po namin sa lahat ng mga aral at turo, lalo na po sa mga bagay na amin pong i-apply sa amin pong pamumuhay. May you bless me, may you use me, O God, empower me, fill me with your Holy Spirit, give me wisdom, and please make the people understand your message this morning. For all of these things we ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. So, kinonsider ko po itong talatang ito sapagkat po pwede pong makita nating maliwanag na ang tinutukoy na just man dito ay po pwede pong ang mga tatay. Kasi ang karugtong po, and his children are blessed after him. Ganyan po ang isang pattern na nakikita natin sa salita ng Diyos, sapagkat hindi naman po talaga masasabi po natin na minsan eksaktong word ang mababasa po natin, but the idea and the very concern is clear. Halimbawa lang po, bigyan ko kayo ng example. Sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 7. In 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 7, you know the context. The Apostle Paul cited to them about the difficulties and the hardship of starting a work, a ministry. And then ipinoint out niya kung ano raw po ang kanyang clear intention. Kung paanong napasimulan ang gawain sa Thessalonica. Kung paanong siya po ay humarap sa matitinding persecution, humarap sa matinding laban. At ang nangyari po, mga kapatid, itong church na ito ay naging exemplary. Masasabi nating model. 'Di ba? Honorable church. But you know, I believe malaki ang kinalaman kung paano po ang mga lingkod ng Diyos ay umaakto bilang lingkod ng Diyos. Now, tingnan niyo po sa verse number 7. Ang sabi po niya, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So, ito po yung gusto kong maging pattern for us to better appreciate our text. Na ang magandang makita natin, tumutukoy ito sa tatay. The just man ay pumapatungkol po doon sa tatay. Kasi ang karugtong po, and his children are blessed after him. Dito po, ang sabi ng sulat ni Paul, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So dito, ipinapakita
na ang mga pastor, manggagawa, ay parang mga nanay. Because the word nurse sa 1 Thessalonians 2:7 is referring to a nursing mother. Diba? Kaya po, mga kapatid, mga minamahal, yun po ang pattern ng buhay manggagawa, na siya'y parang mga nanay. Kung mag-care, parang mga nanay sa mga inaalagaan. Okay? Pagdating po sa usapan ng tatay, mga kapatid, ito po ay isang napakagandang bagay na matutunan po natin. Okay? So mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. This morning, let me share with you the message of the Lord I entitled, Be a Just Father. Be a Just Father. Yung just man dito, ilagay natin na ito po ay ang makatarungan, makatuwiran o matuwid na ama. Be a just father. Ang sabi po mga kapatid, the just man walketh in his integrity. Alam nyo, isang bagay po na tatay tayo. Pero ibang bagay po na may integridad tayo bilang mga tatay. Ito po ay pumapatungkol sa tamang reputasyon. Ito po ay pumapatungkol doon sa kapanipaniwalang kalagayan bilang tatay. Ang ibig sabihin po, yung integrity, this is actually a very positive term na dapat ang mga tatay meron ito. Diba? At dito siya mga kapatid, dapat sa tatay may integridad. Hindi ba yung matutulad po tayo doon po sa naging kalagayan ni Lot, na hindi naging kapanipaniwala doon po sa kanyang mga manugang nung pong sinasabi ang mensahe na ipinarating patungkol sa paggunaw na gagawin sa Sodom at Gomorrah. Hindi naging believable. It seems parang joke sa kanila ang salita ng kanilang father-in-law. Mga kapatid, mga minamahal, itong nakakalungkot na panahon sa buhay. Natatay ka pero hindi ka pinaniniwalaan ng anak mo. Natatay ka pero hindi mo mapasunod ang anak mo. Natatay ka pero wala kang say sa pamilya mo. Mga kapatid, integrity is very important sa usapan ng pagiging tatay. Of course, influence is also important. Kung ikaw ay tatay, mahalaga rin ang impluensya mo sa pamilya. Ito po ang introduction natin. Ipo-point out ko po ang message, but let me, by using this introduction, lead you sa message na magandang matanggap po natin. If you are a father, be careful and make sure that you walk in integrity. Okay? So, integrity is very important sa mga father. Lalapit po ako sa inyo para alam nyo yung tunay. Okay? Diba? So, dapat po, mga kapatid, bilang tatay, ang isa sa ingatan mo, yung integridad mo bilang tatay. Diba? Ang hirap na tatay ka, hindi ka kapanipaniwala. Ang hirap na tatay ka, pero hindi ka importante po yan. And also, your influence. Diba? Kaya, pag nag-aral tayo sa impluensya, paano ka naman mangangarap na i-impluwensyahan ng anak mo kung ang mga ginagawa mo naman kabulastugan? Diba? Kung ang ginagawa mo naman lihis sa inaasahan. So, if you really want to have children subject or submissive to you, make sure that you will walk in integrity and make sure that your influence is good and godly. Amen? So, integrity. And then, influence, and also impact. Diba? Mas maganda po pag tatay ka, yung bang may malakas na impact sa buhay ng pamilya. Yung bang pag nag-usap, paano hindi aayos yung pamilyang yan? Yung tatay niyan. Diba? Yung bang salita pa lang yan? Yung bang tingin pa lang yan? Yung bang integridad pa lang yan, yung bang pinatunayan yan, yung pa lang sapat na para magkaroon ka na ng impresyong maganda sa pamilya. So, Father, this is your day, but I want you to learn and to be blessed na sa araw niyong ito, ma-enlighten tayo mula sa salita ng Diyos. Amen? As a father, again, anong sabi ng text natin? Sama kayo ha, sabay-sabay. Ang sabi ng Proverbs 27, ready, begin.
Maganda po yung kapag ka ang sinundan ng mga anak mo, ikaw, mabibless din sila. Hindi yung pag ikaw ang sinundan ng mga anak mo, mapapariwara sila. Hindi yung pagka ikaw ang sinundan ng anak mo, mapapahamak sila. Hindi yung kapag ka ikaw ang sinunod ng magulang mo, masisira ang buhay nila. Ang sabi po, the just man walketh in his integrity, and his children are blessed after him. Amen? So, 3 things I would like to share para sa mga tatay. Number 1, be a real man. Maging tunay na lalaki kayo. Pagkakataon ko na po ito para yung mga biru-biruan natin, medyo seryosohin natin ngayon na tiyakin yung biru lang yun dahil baka mamaya ganun talaga ang takbo nyo na ang tawag nyo kay Mrs. Commander. Tatawagin mo lang Commander si Mrs. Commander siya kung under ka. Di ba? Kung under ka, Commander siya. Pero biblically speaking, that is not the design of God. Kaya sa mga nanay naman, sa mga babae naman, wag naman parang karangalan nyo pa na ang tawag ng asawa nyo sa inyo, Commander. Di ba? Wag naman parang napaka-proud nyo pa, yung asawa ko, pinaiikot-ikot ko yan. Sunod-sunuran sa akin yan. Hindi po maganda na sa usapang Kristiyano, yung lalaki, sunod-sunuran sa asawa niya. Hindi po pwede. Dapat mas mataas ang boses mo. Mas malakas ang boses mo sa misis mo. Pag sinabi niyang, love, mag-sign ka na. Tiyakin mo na ang sagot mo sa kanya, ilang gatang! Kailangan mas malakas ang boses mo sa kanya. Kidding aside, kamusta po tayo sa pamilya? Kapatid, dyan po sobrang na-appreciate ko si Ma'am Maris ninyo. Kung talino, mas matalino sa akin yan eh. Kung itsura, alam nyo na. Pagka pinakikilala kong misis ko yan eh, para bang hindi ko man naririnig yung mga tao, para bang naririnig kong napakalakas na tanong, how come? Why? What happened? Para bang gusto nila sabihin, malapit na talaga ang paggunaw ng daigdig. O umami na kayo pag nakakakita kayo sa labas eh, di ba? Nung magkakasama, hindi nyo nga alam kung talagang mag-unyong mga yun eh. Minsan hindi nyo mapigil. Bihira yung babae ito. Paano kaya niya nagustuhan yung... Diba? Pero parehas naman. Minsan naman, yung mga lalaki naman ang iniisip nila, ano kaya nagustuhan ng lalaki doon sa... Ganyan ang tao, sadyang mapakialam. Ano ho? Mga kapatid, hindi itsura eh. Ang sasabihin ko po sa inyo, the reason why God is using me, na meron pong masasabi nating impact, it is because of the fact that meron akong asawa na subject doon sa kalagayan ko bilang ako yung lalaki. Hindi naman ang ibig sabihin nun, ikaw lagi ang masusunod. Ako lalaki, ako dapat masusunod. Hindi. Ang usapan ng kung sino ang masusunod, hindi kung sino ang lalaki. Ang usapan na kung sino dapat ang masusunod, hindi kung ikaw ang lalaki, kung ikaw ang babae. Hindi. Kung sino ang tama, kung sino ang nasa Biblia. Kaya hindi kahit lalaki ka, ikaw ang laging susundin. Hindi kahit magulang ka, ikaw ang laging susundin. Maganda, makita nyo po, magulang ka, lalaki ka, babae ka. Magulang, parang pangit pakinggan eh, no? So, anak ka, ang pinag-uusapan dito ay ang Biblia. Kaya may iwasan din yung mga abusive na lalaki. Di ba sabi ng Biblia, bilang lalaki, ako masunod? Hindi. Ang sabi ng Biblia, magpasakop ang babae. Tama? Hindi sinabi ng Biblia ang laging ikaw ang masusunod. Lalo na kung ang gusto mo, lihi sa Bible. Mamaya, ikaw ang lalaki. Ikaw yung nagsasabing hindi tayo atin. Baka mamaya, ikaw ang lalaki. Ikaw yung hindi maasahan sa pagbibigay. Baka mamaya, ikaw yung lalaki. Ikaw pa yung kailangang hatak-hatakin. Mga kapatid, hindi kung sino ang lalaki, kundi kung sino ang, di ba, tama sa Biblia. At bilang lalaki, ipakita mo ang pagkalalaki mo sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Diyos. Kasi yung ibang mga lalaki, parang natatakot kantsawan. Di ba? Natatakot gawin tampulan ng mga panunukso. Yung idea ba mga kapatid, na pagka pupunta sa church, baka sabihin nila mahinang lalaki ako eh. Alam niyo po, ang matapang na lalaki, yung hindi kayang maapektuhan ng mga kung ano sasabihin nung nasa paligid.
Ipakita nyo na bilang Kristiyano, ang lalaking lalaki talaga, yung bang masasabi natin kaya niyang isagot ang pamilya niya at alam na ng lahat yan. Yung bang tipo ng pamilya ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Lilihis kayo, dalawang isip ninyo, nag-aalangan kayo, pero ako bilang ama, ako bilang lalaki, ang pamilya ko, dadaling ko sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? I will lead my family sa paglilingkod sa Panginoon. Be a real man. Huwag yung kalalaki mong tao, ang hina ng loob mo. Huwag yung kalalaki mong tao, ikaw pa yung kailangan palalakasin ng misis mo. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, ikaw ang dapat mahugutan ng kalakasan ng pamilya bilang lalaki. Ikaw ang dapat merong stability. Ikaw yung dapat strong. Hindi po yung ikaw ang lalaki, ikaw ang kailangang alagaan, ikaw ang laging kailangang alalayan. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Be a real man in the house. Be a real man of the home. So tayo po ay dapat maging lalaki talaga. And then, be a responsible molder. What is number 1? Be a real man. Pwede nating doon, yung leadership, di ba? Yung leadership. But, be also a responsible molder. Yes. If you will study the Word of God, bagamat ang mother, hands-on, bagamat ang mother po, talagang masasabi nating mas caring. Pero sa usapan ng molding, tatay, being in the leadership in the home, ikaw ang dapat molder. Diba? Ikaw ang dapat magtatag ng pamilya mo. Ikaw ang dapat masasabi nating madisiplina sa sangbahayan. Diba? Sinasabi naman po ng Bible yan bata pa lang, sanayin mo na yan. Huwag niyong ipaubaya kay nanay lang ang pagdisiplina. And this is the reason why talagang sa mga churches, it is also good na magkaroon ng mga family seminar, magkaroon ng couples fellowship, magkaroon po ng men's fellowship, ladies fellowship, mga pagkakataon yan para maintindihan natin yung mga dapat ginagampanan ng bawat mga magulang. Diba? Bilang lalaki, ikaw ang maging molder. Ngayon, ito ang karaniwang sakit ng mga lalaki. Ang karaniwang sakit ng mga lalaki, yung bang dahil lalaki siya, ipipilit lang niya yung gusto niya. Na dahil siya ang asawang lalaki, na dahil siya ang tatay, kailangan akong masunod. Depende. Depende, mga kapatid. Gagamitin mo yung pagkatatay mo sa molding. Gagamitin mo yung pagkatatay mo doon sa leading, sa leadership na magdadala sa mga tao, sa mga anak, doon sa tamang dapat nilang kalagyan. Ngayon, pagka ang pinag-uusapan po natin ay molding, alam niyo po ang pinaka-the best sa usapan ng molding? Hindi yung sinasabi mo Hindi yung sinasabi mo. Yung ipinakikita mo. Naintindihan niyo po? Kaya dito ang gusto kong bigyang pansin natin, nakalinsabay po ng pagiging molder, be a role model. Be a real man, be a responsible molder, and be a role model. So gawin natin, combination po yan. It is good to educate your children on the things of God. Diba? So, educating your children is good. Napakaganda po na dapat ang tatay, isa po yan sa masasabi nating firm sa pagtuturo na anak. Pag pinag-usapan ng paninindigan, sana po, ikaw na lalaki, meron kang paninindigan. Naalala niyo po ba yung isa sa paborito kong mensahe sa family ni Joshua? Nung si Joshua po ay sumagot, nang sabi niya, okay, if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Yung bang Diyos ng mga Amoreo, yung Diyos ba ng mga ninuno, na kung saan pinaglingkuran nyo, that were on the other side of the flood? Sabi niya, sige, kung sa inyo, iyon ang inyong kaisipan. Pero ako, but as for me and my house, we will serve the Lord. I do not know kung kayo matandain po. Remember my beautiful outline in that particular verse? The godly family of Joshua?
Di ba? The family of Joshua. About the family of Joshua. Una, naaalala ko, the godly intimacy. Naaalala ko pa eh. The godly intimacy of the family of Joshua. Why? It takes intimacy for the father to answer for the whole family. Di ba? Ibig sabihin no, napakaganda na yung tatay, kaya niyang isagot ang pamilya niya. It means to say na very healthy and harmonious ang relationship ng pamilya that a father can answer for the whole family. Nowadays, it is very sad, but it is very true that it is very hard now for the father to stand up and answer for the whole family. Kaya nga, sabi ko po, disadvantage sa pamilya yon. Disadvantage sa pamilya pagka ang nanay mo o ang asawa mo, hindi mo mapaniwala. Disadvantage sa pamilya kapag ka ang anak mo, hindi mo mapasunod, hindi mo mapaniwala. So kaya dapat ngayon po, ito ang maging challenge sa atin, ito po ang maging encouragement sa atin, kinakailangan ma-develop sa ating family yung godly intimacy. Mga kapatid, sa kalagayan namin, of course, babae po si Sophia, pero still, ang gusto ko po, intimate kami. Ang gusto ko po, nandoon yung closeness. Wala yung pagkaasiwaan. And I am very happy because even her, nakita ko yung kanyang spiritual maturity na kung saan, hindi po siya naaalok na kahit daddy niya ako, kahit lalaki ako, mas na-appreciate ko po lalo ngayon ang pamilya po namin. Yes. It is really great and wonderful to have an intimate family. Kasi alam niyo po ba yun? Ang pangit-pangit tingnan, na ang bait-bait mo sa mga kaibigan mo, napaka-close mo, napaka-committed mo, napaka-enjoy mo, every time na ang kasama mo, mga kaibigan mo, mga kabarkada mo, pero kapag ka ang kasama mo, pamilya mo, kainipan para sa'yo at kainisan para sa'yo. There is something wrong in you if you have that kind of heart, mga kapatid. Alam niyo po, ang sabi nga nila, there's no place like home. Dapat sa disenyo, ang pinakamasaya ka, pagka pamilya mo na ang kasama mo. Wala dapat kapalit yun. That is actually one of the adjustments na ginawa ng Panginoon sa akin before ako po, mga kapatid, kasi namulat po ako, barkadero po ako. Masyado po ako sa barkada, sa kaibigan. Pero kahit pastor ako, nag-mature na lang din po ako, mga kapatid. Nag-mature na lang ako. Na-realize ko po, mga kapatid, na wala talagang kapalit ang pamilya. Yes. Wala pong kapalit ang pamilya. At yan natin sasaluduhan ng Orara family. Makikita nyo sila talagang sa usapang lahat ng sitwasyon, lahat ng dinaanan nila, the good thing about them, pag family, damang-dama mo talaga, ibang klase. Hindi ibig sabihin, walang tampuhan. Diba? Pero pagka ang kapatid mo, si Nathan, hindi ka darating doon sa point na magtatampo ka kasi napakasarap maging kapatid niyan. Kidding aside, mga kapatid, how is the relationship meron tayo sa pamilya? Tatay, ikaw ang molder eh. Tatay, ikaw ang lalaki. So dapat ikaw ang maging model. Amen? Ikaw ang dapat maging model. And it is good to somehow for you to have that integrity na sinasabi ng Bible, bilang lalaki, magtrabaho ka naman. Itaguyod mo pamilya mo. Di ba? Matuto ka na ikaw ang dapat nagtataguyod ng pamilya mo. Kasi minsan kaya nagkakaroon ng tinig, sorry hindi sa lahat to nangyayari. Pero minsan ito ang problema ng mga pamilya eh. Pagka si Mrs. mas malaking sumweldo, parang ang basis na niya, hindi ko ano yung sinasabi ng talata, ang basis na niya kung sino malaki sweldo. Di ba? Mrs., kahit na ikaw, ang pinakamalaking kumita, di ba? Bilang asawang babae, hindi pa rin nabago ang prinsipyo ng Bible na matuto ka pa rin kumilala sa lalaki, sa asawa mo. Amen? Kasi hindi kayo magkakompetensya, kaya hindi dapat nagkukwentahan kung sino malaki ang kita. Di ba? Pero siyempre bilang lalaki, yun ang dapat makita sa atin. Kaya mga kapatid, kahit pastor ako at si Ma'am Maris nyo, nagtatrabaho po yan sa BDO, mga kapatid, siya mismo makapagsasabi sa inyo. And I believe, naaalala nyo po, na dito po ang testimony ni Sophia, ang testimony ni Ma'am Maris nyo, na yung responsibilidad ko po bilang lalaki. Di ba kinilig pa nga kayo nung wedding anniversary namin eh.
Sapagkat, sarili mo na lang ang asikasuhin mo, akong balaha sa lahat. Di ba? Mga ganun eh. Yung bang idea na parang nagdadagdag ng pagkalalaki mo kapag ka nagagampanan mo yung gawain mo. Hindi ito para magmalaki ka, hindi ito yung para hamakin mo sila, hindi po yun yung para ang palabasin mo, kundi sa akin. Hindi ganun eh. Ang idea, gagawin mo lang ang role mo, and then yun po ay pagtuturo sa pamamagitan ng example. Kaya young people, pipitik ako ng konti, Wala ka pang trabaho, ligaw-ligaw ka na. Lalo na pong masakit yan, kung dala-dalawa pa ligaw mo. Pagka ikaw ay Kristiyano at dalawa ang ligaw mo, ligaw ka na. At mangliligaw ka ng iba. Di ba? Baka ligo pa lang, hindi ka marunong, ligaw-ligaw ka na. Huwag kayong mag-alala. Sa disenyo ng Diyos, nakatakdang may panahon para doon. Kaya pagbutihin nyo muna yung pag-aaral nyo. Siyempre, kung talagang gusto nyo, ang pangarap nyo, isang araw maayos ng pamilya, mag-aral kang mabuti kahit hindi Freddy ang pangalan mo. Kasi parang sa panahon ngayon, kailangan Freddy ang pangalan para mag-aral mabuti. Freddy kasi pangalan ko eh. Diba? So, ang punto ko, darating ka doon sa panahon na yon. Ang pinakamagandang magagawa mo, para pagdating ng panahon na yon, walang komplikasyon, mga kapatid. Mag-aral kang mabuti ngayon, tapos magtrabaho ka, at kapag ikaw ay may trabaho na, di at least, pwede na. Ngayon, kabata-bata mo, puro yun ang sinesentruhan mo. Ang tanong, kung yung baon mo lang kailangan pang ibigay sa'yo, anong plano mo sa buhay? Hindi ba? So mga kapatid, hindi ito nangangahulugan na masamang magka-crash. Pero wag na wag mong hayaang mag-crash ka dahil sa crash. Naintindihan niyo po yung sabihin? Kasi natural lang naman yun eh. Alam niyo ako, nung nakita ko ni Ma'am Maris niyo, hindi niyo ba naintindihan yun? Nung nakita niya ako, mga kapatid, wala lang. Hala nyo, magyayabang ako, Wala lang, nakita lang niya ako. Pero mga kapatid, nung may nagbanggit ng pangalan niya sa akin na bakit hindi siya ang ipag-pray mo, doon na naiba ang daigdig ko. Nagtataka akong pagdating ng gabi sa pagpe-pray ko, bakit yung pangalan na niya? Puro capital letter pa, mga minamahal. Kasi ang hinahanap ko, hindi po girlfriend eh. Ang hinahanap ko, mapapangasawa. Kaya kapag ikaw doon ka lang sa level ng hinahanap mo, boyfriend lang, girlfriend lang, alam nyo po, gagawa lang kayo ng kasaysayan na maaring, alam nyo po, magdadala lang sa'yo sa magulong buhay. Kung ikaw magpe-pray na, dapat ang nasa mind mo. At dyan sa ganyan, open-minded tayo mga kapatid. Young people, wala kayong kailangang itago sa akin. Aalalayan ko pa kayo. Yes. Kasi bahagi ng buhay yan eh. Hindi naman ako katulad ng mga pastor na dinaig pa Biblia. Basta ang miyembro ko sa ganitong edad dapat mag-aasawa. Una, nasaan talata yun? Di ba? Ngayon, ang problema, baka mamaya ganun ang batas mo. Pagka in-interview ko yung mga miyembro mo, baka iba-iba ang date ng kasal niyan at ng pag-aasawa niya, baka iba-iba edad niyan. So walang problema kung preference mo yan. Pero ang preference, hindi pinipilit yan, mga kapatid. So what I would like to point out is that, hey, ang kalooban ng Panginoon, pag ikaw ay tatay, dapat kaya mong tugunan ang pangangailangan ng pamilya mo. Kaya mong pangunahan ang sambahayan mo. Why? Kasi pag hindi, ang magiging problema niyan, yan ang magiging parisan ng marami. Yan ang gagayahin nila. Ba't yung tatay ko naman? Diba? Kahit pa inom-inom lang, nabubuhay naman kami, areglado naman kami. Kaya siguro yun ang magandang buhay, yung painom-inom lang. Ano ipakikita mo sa anak mo? Sampalan yung mag-asawa? O kahit hindi Mother's Day ngayon, mga babae, medyo bawas-bawasan nyo naman ang panggugulpi ng mister nyo. Diba? At ang turo ng iba dyan, doon sa mga tagumbahagi, kung babanatan nyo,
Tapos pagka ginulpi nyo, pag long sleeve nyo muna. Para hindi po makita kung saan yung mga pinagugulpi, ano? Mga kapatid, mga minamahal, napakasarap na makakita ng pamilya na katulad ng pamilya ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. Godly intimacy yan. Godly intimacy with good intention. Diba? Kasi baka mamaya close nga ang pamilya nyo, pero saan naman? Diba? With good intention. Ang sabi po, but as for me and my house, anong sabi? We will serve the Lord. Tatay, kakatuwa ka kasi sunod-sunuran ng mga anak mo sa'yo. Sunod-sunuran ng mga, di ba? Ang pamilya mo sa'yo, ang asawa mo sa'yo. Nakakatuwa ka, lalaking-lalaki ka sa bahay. Pero siyempre, tatanong natin, saan mo dinadala? Sumusunod sa'yo, saan sila patungo? Sana paglingkod, sumunod sila sa'yo, sa church sila mapupunta. Ha? Sana mga kapatid, pag sumunod sila sa iyo, magiging faithful din sila sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, the just father walketh in his integrity, and his children are blessed after him. So be a real man, be a responsible molder, and be a role model. Di ba may kasabihan po tayo na meron daw pong malakas na tinig kaysa sa salita? Alam niyo kung ano yon? Action. Diba? Action. Yung pong ginagawa mo ang higit na naririnig kaysa doon sa sinasabi mo. Dahil ang hirap sabihan mo ng anak mo, anak, kahit kailan hindi makabubuti sa iyo ang paninigarilyo habang para kang tambucho na umuusok ang uso mo. Sasabihan mo silang masamang manigarilyo, tapos ikaw, usok ng usok yung bibig mo. Sasabihin mo sa kanilang masamang alak, uuwi ka lasing. Sasabihin mo masamang magsugal, pero ikaw pa mismo ang banggero. Di ba? Mga kapatid, kung sasabihin mo sa anak mo na mahalaga ang church, let them see that in you. Sasabihin mo mahalaga yung church, pero pinakikita mo sa anak mo, pag hindi mo feel, hindi ka attend. Ipakikita mo sa anak mo mga simpleng kasabay ng gawain ng Panginoon. Mas pinipili mo kaysa sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, I want all of you to realize and understand that the best example ay yung gawin mo yung kalooban ng Diyos. Amen? To do the will of God and to apply the Word of God in your life. Masarap po yun, yung kahit hindi nagsasalita yung tatay, yung mga anak, basta sunod lang ng sunod sa kanya. Tapos, di ba? Dahil sumusunod sa Kanya, nagiging maka-Diyos. Dahil sumusunod sa Kanya, nagiging matuwid ang lakad. Dahil sumusunod sa Kanya, nagiging matuwid ang pag-iisip at talagang nagagamit sa gawain ng Diyos. At dahil doon, pinagpapala. The just man walketh in his integrity, and his children are blessed after him. Yung intimacy ng family ni Joshua. Sabi ko nga, godly intimacy with good intention na nag-create ng great impact. Why? Because even the people around them, those people na nakakita kung anong klaseng pamilya sila, willing na gayahin sila. Kaya kung ibabalik nyo po yung introduction, integrity, influence, and impact. Napakahalaga po. Mga tatay, ito po ang magandang maireregalo ko sa inyo ngayong Father's Day. Diba? Ito po yung mensahe na magpapaalala sa atin na napakahalaga ng integrity, ng influence, at ng impact ng ating buhay bilang mga tatay. So para mangyari yan, number 1, be a real man. Number 2, be a responsible molder. And number 3, be a role model. Tumayo po tayong lahat. The just man walketh in his integrity, and his children are blessed after him. Ang first invitation natin habang tumutugtog ay atin pong i-address sa mga tatay sa church na ito. Even sa mga kasama po natin sa online. If you are a father, this is a challenge para po sa inyo.
Ang sabi po ni King Solomon, the just man walketh in his integrity. Inilagay natin na just father, ang matuwid na tatay, lumalakad sa kanyang integridad. At ang kanyang mga anak ay napagpapala sa pagsunod sa kanya. Tatay, hindi man po ito tayo, pero ito po ang itinuro ng salita ng Diyos. Why not pray to God this morning and tell God, Lord, thank you for this very, very inspiring message. Habang nakikinig ako, dinala po ako bilang tatay sa realization that the message is true, the message is right. Being a father, kailangan maging real man ako, responsible molder ako, at role model ako. If that is your prayer this morning, why not leave your place, tatay, and come here, dito po sa altar. Dito po sa altar, gusto ko po na maging tatay ayon sa disenyo ng Diyos. Dito po. Sige po, lahat ng tatay na ito ang tibok ng inyong puso, after hearing this message, the Lord brought you to this realization that being a father, dapat maingatan ko yung aking integrity. Hindi pa huli ang lahat. Tandaan niyo po yan. Hindi pa po huli ang lahat. Ibang-iba yung damdamin na kapag ka ikaw ay tatay, walang masasabi basta-basta. Hindi lang ang ibang tao, higit lalo ang pamilya mo sa'yo. Na bilang tatay, yung impluensya mo ang magiging dahilan kung bakit sila ay nadadala sa Diyos, sa pagpupuri sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Na yung impact ng buhay mo ay talagang dama sa kabuuan ng pamilya. Sige po, tatay, a good opportunity for you. This is a very sensitive and serious matter. Because your role, being a father, your role, being the leader of the home, that is not an easy task. Ito po'y sagrado, mga kapatid, at ito po ay maaaring maging dahilan para ang pamilya ay masira o ang pamilya ay mapagpala. If you really want God to bless your family, Father, it must begin sa iyo. Ikaw ang dapat prayerful, ikaw ang dapat faithful, ikaw ang dapat active, ikaw ang dapat makadiyos, ikaw ang dapat matuwid, ikaw ang dapat lumalakad sa katuwiran ng Panginoon. Hindi yung ikaw ang tatay, ikaw ang hinahatak, ikaw ang pinipilit, ikaw ang talagang pupuwersahin para maglingkod sa Diyos. Kung may dapat ituwid, ito na yung magandang pagkakataon. Of course, this message is also a good message for the whole family. Sa mga asa-asawa, nag-e-expect tayo minsan ng mga asawa na maganda ang leadership. Remember, ikaw yung helpmate. Hindi ba maganda ang maging prayer mo sa Panginoon bilang asawang babae? Maging dahilan ka rin para ma-feel ng asawa mo na siya talaga ang leader ng pamilya. Bakit po hindi ngayong sandaling ito, puntahan niyo po ang inyong mga asa-asawa at sa pamagitan nito, ipapadaman niyo sa Kanya na magiging kabalikat mo ko, mahal. Hindi ako makokornihan sa napakagandang disenyo ng Panginoon. Why not leave your place, go to your husband, and make your husband feel na ikaw ay sang-ayon sa katotohanan ng salitang ito. Sige po, a good opportunity for you. Being Christian, being godly, to do what is right, to do what is biblical. Let your husband feel na siya ang leader ng pamilya. Na ikaw ay hindi niya competitor, kundi completer. Bakit hindi mo iparamdam sa kanya na sama-sama tayo? As long na ikaw ay gumaganap ng kalooban ng Diyos. How about the children? Mga anak, paalala rin sa iyo to, huwag mong asahang pagpapalain ng Diyos ang buhay mo kapag ka hindi ka marunong kumilala, gumalang at sumunod
sa mga magulang mo. Siguro po, yung ilan sa atin akyat na dito at pamilya, gusto ko kayong ipag-pray. Sige po, Ma, please come here. Sophia, anak. Sige po, as family, as a Christian family, puntahan niyo po ang tatay niyo. Lapit kayo sa tatay at nanay niyo. Dito po sa altar. Deacon, please. Dito kayo sa altar. Sophia, anak. Ito ang ikatitibay ng gawain ng Diyos kapag ka ang pamilya ay nagsasama sa paglilingkod sa Diyos. Sige po, kumuha kayo ng space na magkakasama-sama po, pamilya. I want to take this opportunity to pray for all the family dito po sa church natin. All family po. Yung families natin. Mga anak, huwag kayong makukornihan kung pamilya nyo ang kasama nyo. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon to be together, yung manatili tayo dito sa mundo, let everyone, every member of the family feel that we love each other. Now is the best time for you to do that. Now is the right time for you to make your tatay, nanay feel that you really love them. To make your children feel that you are really caring and concerned, that you really care. This is a good opportunity for all of us to pray. And ako bilang tatay niyo po sa church na ito, gusto ko po kayong ipag-pray bilang pamilya. Dakilang Diyos aming Panginoon, narito po ang bawat pamilya na dinala mo sa church na ito. Inalagay mo po sa pangangalaga ng iyong lingkod. Lord, you know my heart. Una, nagpapasalamat ako sa iyo na binigyan mo po ako ng Maris at Sophia sa aking buhay. Sila po'y napakadakilang kayamanan sa buhay ko po sa paglilingkod. Maganda pong ma-appreciate ng ibang tao, pero ibang-iba po ang appreciation ng family. And thank you, Lord, for giving me this precious gift in my life. May you bless our family, O God. Nawa, ingatan mo po kami. Nawa, maging ehemplo po kami para po sa mabuting takbo ng pamilya sa church na ito. Dakilan Diyos, gusto ko pong gamitin ang pagkakataong ito para ipanalangin po sa iyo ang pamilya dito po sa church na ito. Lord, thank you so much for saving us. Thank you for blessing us, O God. Alam ko po na walang perpektong pamilya. But Lord, our prayer this morning is for you to bless our family. Mula po sa mga tatay, nanay, sa mga anak. Nawa, Panginoon, ito po ay magbuklod sa amin na katulad po ng pamilya ni Joshua, na ang katamisan ng pagsasama, ang katamisan ng pagmamahal, with good intention na maglingkod sa iyo, dakilang Diyos, na magkikreate ng malakas na impact bilang mga Kristiyanong pamilya sa mundong ito at sa kalipunan. Lord, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapalo sa bawat isa. Muli po, pamugaran ng pagmamahala ng aming mga pamilya. Ingatan mo po kami sa masasamang impluensya. Igabayan mo kami, Panginoon, sa matuwid na lakad. At ibuhos mo ang iyong pagpapala sa mga hanap buhay at gayon din naman, Panginoon, sa pag-aaral ng aming mga anak. Thank you so much, Heavenly Father. We thank you, we praise you, we honor you, O God. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Thank you so much.
Sige po, please go back to your seat. Are you blessed this morning? Praise the Lord and blessing po ang bawat pamilya